Nagising ako ng madaling araw dahil bigla akong nauhaw. Share kami ngayon ng kwarto ni Sonia. Samantalang nasa kabilang kwarto naman si Juanito at Ignacio. Pagdating ko sa kusina, agad akong kumuha ng isang basong tubig. Pagkatapos ko uminom, babalik na sana ako sa itaas, kaya lang may narinig akong murmuring sa labas ng kusina. Agad akong sumilip sa pinto at nakita kong magkakwentuhan si Ignacio at Juanito sa likod ng bahay at mukhang nag-iinuman sila. Parang kahilan lang, naglalaro pa tayo sa labas ng bahay nyo at naghahabulan sa lawan ng luha. Pero ngayon magiging tatay na ako. Narinig kong sabi ni Ignacio. Natawa naman sila. So nagre-reminisce sila sa mga childhood memories. At dahil interesado ako sa mga masasagap kong chika, umupo ako sa gilid ng pinto habang nakasilip pa din sa kanila. Medyo kulay asul na ang kalangitan sa labas dahil madaling araw na. Naaalala ko pa nga kung paano mo asarin lagi si Sonia noong mga bata pa tayo, kaya sobrang nagulat kami na itinakda siya sa iyo ipakasal ni ama. Sabi naman ni Juanito, grabe, nakakainggit sila. Marami silang mga shared memories. Samantalang ako, nagsisimula palang magkaroon ng memories kasama sila. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naging maganda naman ang pagsasama namin ni Sonia. Kahit pa hindi naging maganda ang samahan namin noong mga bata pa kami. Sabi ni Ignacio. Hindi naman nagsalita si Juanito at natahimik naman sila sandali. Pare, isipin mo na lang, kahit papaano kasama mo ngayon si Carmelita. Kahit pa alam naman natin na iba ang tinitibok ng puso niya, pero kahit ganoon, handa pa din siyang tumulong sa iyo. Ibig sabihin, mahalaga ka sa kanya. Sabi pa ni Ignacio. Napangiti naman ng kunti si Juanito. What? Siguro nga hindi lahat ng itinatakda ipakasal ay nagkakatuluyan sa huli. Baka hanggang magkaibigan lang talaga kami ni Carmelita. Pero sa totoo lang, kahit anong gawin ko, hindi pa rin siya mawala sa isipan ko. At mas lalo akong nasasaktan sa tuwing naaalala ko na may iba na siyang minamahal. Sabi ni Juanito at nilaklak niya yung alak sa wine glass na hawak niya. Napatulala naman ako at napatitig sa kanya habang nakasilip sa gilid ng pinto. Hindi ko matanggap na nalulungkot siya ngayon dahil sa akin. Alam mo ba, noong malaman kong may nakaraan si Carmelita at Leandro, inisip ko na lang na magagawa kong makuha ang puso ni Carmelita. Dahil mapapangasawa ko siya. Ngunit biglang naglaho ang pagkakataong iyon sa akin nang ipinag-utos ng aking ama na wala ng kasalan na magaganap. Sabi pa ni Juanito at parang sinisisi niya ang sarili niya. Naiintindihan ko naman na may gusto ka noon pa kay Helena. Ngunit paanong nangyari nagbago na ang isip mo at gusto mo nang matuloy ang kasal niyo ni Carmelita? Tanong ni Ignacio. Napasandal naman sa pader si Juanito. Damang-dama ko ang bigat ng nararamdaman niya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Gusto ko nga si Helena, pero mula nang makilala ko si Carmelita, hindi na siya maalis sa isipan ko. Mas lalo akong nahuhulog sa kanya sa tuwing inaasar ko siya. At pinandidilatan niya ako ng mata. Hindi ko rin alam kung bakit napapangiti na lang ako bigla sa tuwing nakikita ko siya. Kahit paminsan, sinusungitan niya ako. Basta nagising na lang ako isang araw, na bigla siya na ang tinitibok ng puso ko. Sagot ni Juanito at nakangiti siya sa kawalan habang sinasabi niya ang masanga salitang iyon.
Aalis na sana ako kasi baka marinig nila ang kabog ng puso ko. Kaya lang narinig ko pang nagsalita si Ignacio. Kung ganoon, bakit ka pa nakipagkita kay Helena noong gabing nahuli kayo ni Don Alejandro na magkasama sa ilalim ng tulay? Pasensya na, ngunit nalaman ko lang ang balitang iyon sa mga nagtitinda sa palengke. Kalat na ang balitang iyon. Sabi pa ni Ignacio. Oo nga, hindi ko pa pala natatanong kay Juanito kung bakit hindi niya ako sinipot sa pasasalamat noong gabing iyon. Papunta na ako sa pasasalamat noong gabing iyon nang bigla akong harangin ni Helena pagkalagpas ko sa tulay. Kasama niya si Laura. Pumayag naman akong makipag-usap sa kanya. Sinabi ko na din sa kanya noong gabing iyon na si Carmelita talaga ang gusto ko at itutuloy ko na ang kasal namin. Kaya lang biglang napadaan ang sinasakyan ni Don Alejandro at Doña Soledad. Hinila ko si Helena para magtago ngunit hindi siya gumalaw sa kinatatayuan niya. Pakiramdam ko nga, sinadya niyang hindi umalis doon para mahuli kami ni Don Alejandro. Sagot ni Juanito. Napatakip naman ako sa bibig ko. My gosh, so ibig sabihin, nilaglag talaga kami ni Helena. Hindi ko akalaing magagawa ni Helenang talikuran ang taong mahal niya at ang matalik niyang kaibigan. Bigla kong naalala siya. Kahit pala sa ang panahon man ako dalhin, narealize ko na hindi mawala-wala ang mga taong taksil. Pero ang mas masakit pa ay ang taong tinuring mo ng kaibigan ay magagawa ka pang pagtaksilan. Kinabukasan, dumating na sa amin ang balitang didinggin na ang kaso ni Don Mariano sa Audiencia Territorial de Manila o ang Real Audiencia and ahinsya na humahawak sa mga dinidinig na kaso. Sasama ako. Narinig kong sabi ni Juanito. Nandito kami ngayon sa salas at naghahanda na si Ignacio at Sonia papunta sa trial na gaganapin mamayang tanghali para kay Don Mariano. Kuya Juanito, walang dapat makaalam na nandito ka sa Maynila. Sabi ni Sonia. Seryoso naman ang itsura ngayon ni Juanito. Sasama ako at walang ibang makakaalam. Pagpipilit pa ni Juanito. Tapos napatingin siya sa akin at sa malaking kabinet nila Sonia na nasa likod ko. OMG, anong iniisip niya? Kinakabahan ako. Seryoso ba kayo? Seryoso kong tanong. Nilabas agad ni Sonia ang mga magagarbo niyang damit na mga gown pang Victorian era. Mga accessories at make-up. OMG. Ito lang ang naisip kong paraan para makapasok tayo sa loob. Sagot naman ni Juanito habang tinutulungan siya ni Ignacio magbihis ng magarbo din. Pero paano kung hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi mukhang desidido na talaga sila magpanggap kami ni Juanito na mag-asawang British. Nakakilala ni Ignacio at Sonia noong nag-honeymoon sila sa Espanya. My gosh, hindi nila tayo mahuhuli. Marunong ka naman magsalita ng English. Nakangiting tugon ni Juanito. Nanlaki naman yung mga mata ko. OMG, oo nga pala. Naaalala ko noong una kaming nagkita. Tinarayan ko siya in English. Gosh, naiintindihan niya pala. Grabe. Talaga? Kanino mo natutunan ang lingwaheng English, Carmelita? Tanong ni Sonia sa akin at manghang-mangha siya. OMG, paano ko ba sasabihin to? Hindi naman sila maniniwala kapag sinabi kong sasakupin din ng mga Amerika ang Pilipinas after ng mga Espanyol. Kaya natuto din ang mga Pilipino magsalita ng English at naging second language pa ng Pilipinas ang English hanggang sa modern world. Tinuruan ako ni Madam Olivia. Sagot ko na lang. My gosh, kutang-kuta na ako kay Madam Olivia. Si Madam Olivia talaga, ang daming nalalaman. Bilib nga ako sa iyo, Carmelita dahil hindi ka takot lumapit kay Madam Olivia. Samantalang dati, pareho tayong takot na takot sa kanya.
Sabi pa ni Sonya, napangiti na lang ako. Sa bagay nung una, nakirpihan din ako kay Madam Olivia, pero siya lang ang taong nakakaalam ng totoong pinagdadaanan ko, kaya parang siya na ang guardian angel ko. Tara na, aayusan na kita. Sabi pa ni Sonya, wala naman akong nagawa kundi sumunod na lang. OMG, doble-doble na ang pagpapanggap na ginagawa ko. Nagpapanggap ako bilang Carmelita, tapos ngayon, magpapanggap din akong super rich na British girl na anak ng isang professor sa England, ayon kay Ignacio at Juanito. Samantalang, ayon naman kay Sonya, isang scientist naman na may problema sa dila si Juanito, kaya di siya nakakapagsalita para hindi siya kausapin ng ibang tao. Dahil hindi naman siya marunong mag-English. OMG, naaalala ko tuloy noong sinadya kong mapaos para mawalan ako ng buses at magkaroon ng dahilan para hindi masagot ang mga tanong ni Tia Rosario tungkol sa mga libro. Kung magpapaos na lang kaya kami. Wala nang time. Makalipas lang ang isang oras, handa na kaming lahat. Napanganga ako nang makita ko ang sarili ko sa salamin. OMG, hindi ko makilala ang sarili ko. Sobrang kapal ng koloritis sa mukha na nilagay ni Sonya sa mukha ko. At inilugan niya din ang buhok ko para mas lalong magmukhang matari na mayaman. Napatulala naman ako nang makita ko si Juanito. Gosh, hindi ko siya makilala. May bigote at makapal na balbas siya. Nilagyan din ni Sonya ng makapal na koloritis sa mukha. Ngumiti siya sa akin, pero hindi ko makita yung ngipin niya kasi natatakpan ng makapal niyang balbas. Bigla tuloy kaming natawa kasi mukha na siyang matanda. Sana masaksihan ko ang pagbabago ng itsura niya habang tumatanda siya. Sana magtagumpay ako sa misyon ko at mabuhay siya.